Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Betsaida tulad din na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta." "May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nananampalataya sa Panginoon? Ito ba ay dahil sa mga kagilagilalas na tanda, himala, patotoo ng iba? Marahil ang mga ito ay paraan lamang upang makita natin ang Diyos. Nagdudulot ang pananampalataya ng pagkamulat sa mga biyaya ng Diyos na mababanaag sa mga pinakapayak na bahagi ng ating buhay. Nagbubunga ito ng pagkamangha sa pagkilos ng Diyos araw-araw. Bunga nito ang pagkakaroon ng malalim na kamalayan sa presensya ng Diyos. Sa ating pagsunod kay Jesus, inaaanyayahan tayong maging mulat sa Kanyang mga pagpapala bawat sandali. Sa ating pagsunod sa Kanya, ipapamalas niya sa atin ang Kanyang pananatili sa ating piling bilang kapanalig niya. Maipahahayag natin ang Kanyang mga biyaya at pagpapala hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating buhay na sa Kanya na umiiral. Pagsasagawa. Pagnilayan at ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.